Alas 6:03 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan hanggang sa Baho de Masinloc at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. ACS Balita. Arto ng mga ACS Balita. LRT Lines 1 at 2, maging MRT Line 3 ay libreng sakay bukas para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isang Pinoy itinanghal naman na kampiyon sa pamosong Top Chef Season 23 ng Amerika. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte magkaiwalay na bumisita sa mga nilindol sa General Santos City. Payroll check ng mga empleyado ng Senado, pirmado na ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Presyo ng kuryente sa spot market tumaas nitong buwan ng Mayo. NBI iimbestigahan ang pagkalunod ng 2 student athletes ng Ateneo de Manila University. Yan headlines ng ating mga ACS Balita. Ngayong araw ng Huwebes, 11 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Painos Jerry Bahat, Anthony Taberna, kami ang inyong kasama. Ako po Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. ACS Balita. Alamin natin na magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Tuesday o Thursday morning. Kasama natin si Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. Sir John, good morning. Magandang umaga po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Itong hanging habagat ay patuloy pa rin yung epekto dito sa Northern Luzon, pero limitado na lamang ito dito sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Ibig sabihin, makakaranas pa rin yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar ng maulap na kalangitan at nandun pa rin yung tsansa ng mga pagulan. Samantala, dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mababa na yung tsansa ng mga pagulan. Maliwalas, pero posible pa rin yung mga panandaliang pagulan for specific areas lamang. Ito yung mga localized thunderstorms. Meron din tayong mga nakataas na thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Visayas at ganoon din sa ilang bahagi ng Mindanao, particular na sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Caraga Region. Ibig sabihin ay may mga panandaliang pagulan na pwedeng makaapekto o bumuhos dun sa mga binanggit natin na lugar. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa. Sir John. Yes po. Nabanggit mo na rin naman yung Southern Philippines. Kamusta specifically yung weather condition doon sa mga nilindol, particular dyan sa may Region 12, sir? Opo. Sa ngayon po ay maaliwalas naman po yung ating magiging panahon dyan. Good news po, no? Lalo nun sa mga nasa recovery stage. Pero yung tsansa ng mga localized thunderstorms, yung mga panandaliang mga pag-ulan ay posible pa din po. Binabanggit mo na may katiting na lamang na habagat. Ang ibig sabihin ba na ito ay papasok tayo dun sa monsoon break kung tawagin? Yes po, actually, at least 3 days po kasi yung monsoon break at kapag nagtuloy pa po ito, ay mako-consider na po natin ito na monsoon break. Pero wala pa itong mainit na panahon itong kahapon, napakaalinsangan Hindi pa kagabi. yun. Well, kung titignan po natin, nakalipas na 2 araw ay talagang maalinsangan na po. Kapag nagpatuloy pa po ito, kailangan po kasi at least 3 days at lahat po dapat ng stations natin sa western section ng ating bansa. So kung na-qualify po yun, either today, ay masasabi na po natin na nag-undergo tayo sa monsoon break. Alright. Maraming salamat, Dr. John. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Mula ho sa DOST Pag-asa, Sir John Manalo, yun ang explanation bakit ang init
alinsangan pa rin, ano? Kahit Oo. tag-ulan na. Sabi ng Weather Bureau. ACS Balita. Samantala, kalagayan naman ng trapiko, alamin natin mula kay Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base. Good morning po, Ma'am Kisses and Sir Ednel, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng DCRH. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may Santolan MRT Station. Then masusundan ulit po ng moderation natin simula po dito sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po, as of this time naman po, maluwag pa naman po from just sa may Jokno Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderation simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Dahil pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang ating naman po northbound po ng C5, napakaluwag pa naman po. Pero dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano intersection. Dahil pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po from Quirino Highway to elliptical po ng Quezon Avenue, napakaluwag naman po. Kaya ingat na lang po sa ating mga driver. Then paalala na lang din po, meron po tayong ipapatupad na number coding mamayang 7 a.m. Yung mga plakang 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Yung may mga plaka na 7 and 8 ang plaka, bawal po tayo lumabas ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po. Maraming salamat si Sir Roger Butok mula sa MMDA Metro Base para ho sa ating mga magulang, mga nanay, tatay, mga tsuper at syempre yung mga naghahatid do sa ating mga chikiting papasok sa school. Ingat-ingat ho sa mga kalsada. ACS Balita. Tuloy ang mga ACS Balita, alas 6:11 na ng umaga. ACS Good News. Ay libreng sakay sa Light Rail Transit Line 1 at Line 2 maging sa Metro Rail Transit Line 3 bukas. Ayon sa mga rail operators, ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, Hunyo 12. Paraan din ito pang pasalamatan ng mga linya ng tren ng mga mananakay at upang gawing mas madali ang pagpunta at pagbisita sa mga cultural tourist destinations na malapit sa mga train stations. Magsisimula ang libreng sakay ganap na alas 7 hanggang alas 9 ng umaga bukas o ito araw ng Biyernes. At uulitin alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. ACS Good News. Samantala, nagbigay naman ng karangalan sa bansa ang isang Pinay chef mula sa Antipolo matapos natanghali na kampiyon sa Season 23 ng sikat na reality cooking competition na Top Chef sa Estados Unidos. Nakuha ni Roda Mabitang ang titulo matapos natalunin ang dalawa pang American finalists. Naiuwi ni Mabitang ang grand prize na $250,000 o higit 15 milyong piso sa atin. Ayon sa mga hurado, naging susi sa kanyang tagumpay ang malikhaing pagsasanib ng Filipino flavors at modernong culinary techniques. ACS Balita. Sa iba nating mga balita, magkahiwalay na bumisita sa General Santos City sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte 2 araw matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasama ni PBBM sina Public Works Secretary Vince Dizon at Education Secretary Sani Angara na nag-inspeksyon sa mga ospital at paaralan na pinakamatinding napinsala. Tumulong din si Marcos Jr. sa pamahagi ng ayuda sa mga kababayang naapektuhan ng lindol. Bumisita naman si Vice President Sara sa burol at personal na nakiramay sa pamilya ng ilang nasawi sa malakas na lindol. Nauna na rin nagpadala ng food truck ang Office of the Vice President para sa mga frontliner na responde sa Barangay Kalumpang. ACS Balita.
Tuloy naman ang pagpapasahod at pagbibigay ng benepisyo sa mga empleyado ng Senado sa kabila ng nagpapatuloy na alitan sa liderato ng kapulungan. Kinumpirma ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na pirmahan na niya ang payroll checks ng sa Land Bank of the Philippines at inaprubahan ang paglalabas ng sweldo at benepisyo ng mga kawani. Pirmado na rin ang mga dokumento kaugnay ng automatic debit arrangement ng Senado at ang promosyon ng ilang empleyado. Pagtiyak ni Gatchalian, nagpapatuloy ang operasyon ng kapulungan sa kabila ng sigalot sa pagitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano at ang lumutang na security threat sa gusali ng Senado. ACS Balita. Yan naman ang importante dyan eh. Oo. Sumasahod mga empleyado. Kahit ipit. Good morning sa mga employees ng higher chamber. Kamusta ho kayo? Sa bagay Litong-lito na ngayon ba? June 11 Ilang araw na lang kasi sahod na Kaya Oo. talagang dapat matiyak na kung sasahod ba o hindi. Diba? Yung iba kasi nalito nung mga nakarang araw, kung ano ba, work from home ba tayo starting ngayon o bukas pa na, di ba? Meron June pang 12, ganyan. yung mga ganyan. Dalawang memo ang nilabas eh. Kaya lang sabi ho ng mga empleyado ng Senado alam naman namin kung sino ang aming susundin. At saka merong meron ng pagkilala ang CSC, Civil Service Civil Service, Commission sa company Senador Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ito nga, tsaka pinabanggit nga natin, kapag binuksan mo ho ang official website ng senate.gov.ph, ang pupronta ho sa inyo ay yung posisyon ng Senate President Pro Tempore. At tapos idagdag mo pa itong Land Bank na ang signatories na ay si Acting Senate President Ayun. Gatchalian din. So, ibig sabihin, kung ang concerned agencies ng pamalaan ay mayroon ng kinikilala para kasi sa continuity ng function partner. Hindi naman yan sa halong Hindi- politika hindi pa. dahil sa politika. Oo, sa Kailangan- concern na lang natin sa function ng Senado Oo, at sa saka mga yung empleyado, di ba? Oo. Oo, alangan namang wala silang idaling pagkain sa hapag ng kanilang mga pamilya. Pamilya. Oo. Kung gano'n, ibig sabihin, kapag may nagpilit pa rin maglabas ng ibang mga advisory, ang tawag doon, sabi nga ng Malacanang, destabilizer. ACS Balita. Oras natin. 6:15. Ganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit, mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tuloy yung mga ACS Balita. Minus Jerry Bahat, Anthony Taberna. Kami pa rin ho ang inyong mga kasama. Ako po Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Patuloy ang usapin sa Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa July 6. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, handa siyang gampanan ng tungkulin bilang presiding officer ng impeachment court. Gayunman, kinumpirma rin niya na maaari ring pumili ang Senado ng isa pang senador na may legal na background upang mamuno sa paglilitis, kabilang sina Senator Francis Escudero at Francis Pangilinan. Iginit naman ng kampo na Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang nararapat na mamuno sa impeachment court bilang siya raw ang Senate President. ACS Balita! Sa iba pa nating mga balita, babala, namumurong tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon po sa Independent Electricity Market Operation of the Philippines, kasunod ito ng umakyat na presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM noong Mayo. Batay sa report, nadagdagan ng 1 peso and 39 centavos kada kilowatt hour ang presyo sa Luzon,
4 pesos and 58 centavos kada kilowatt hour naman sa Visayas, 3 pesos and 65 centavos kada kilowatt hour sa Mindanao. Ang WESM ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng kuryente ng Manila Electric Company at iba pang private utilities at electric cooperative sa bansa. Sa ngayong araw na ito, inaasahang maglalabas ng anunsyo ang Meralco sa kanilang overall charges. ACS Balita. 6:23 ng umaga, pinaiimbestigahan na rin ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation NBI ang kaso ng magkahiwalay na pagkulunod at pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Inatasan ng ahensyang bureau na alamin kung may sapat na basihan ang magharap ng reklamo kaugnay sa pagkasawi nina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng Aurora Police na walang indikasyon nagkaroon ng foul play sa naturang trahedya. Samantala sa Kamara, pinaimbestigahan na rin ni Pinoy Workers Party List Carl Legaspi ang pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo. Sinabi ni Legaspi na layunin ng hakbang na masigurong safety standards at accountability mechanism ng mga sponsored athletic programs ng mga paaralan dito sa bansa. ACS Balita. Suportado naman ng mga Pilipino ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa mga like-minded na bansa para depensahan ang West Philippine Sea. Sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Stratbase Institute, 86% ng respondents ang nagsabing suportado nila ang hakbang ng pamahalaan na makipag-alyansa sa ibang bansa alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Pinakamataas na mula sa Mindanao ang 91%, sunod ang Metro Manila 90%, Visayas 86% at ang nalalabing bahagi ng Luzon 82%. Samantala nasa 3% naman ang tutol dito habang 11% ang undecided. Paliwanag ng Stratbase Institute President Nindo Manhita, ang resulta ng naturang survey ay malinaw na mensahe ng mga Pilipino sa pamahalaan na tugunan ang ginagawang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. ACS Balita. Naharap sa bilyong pisong pagkalugi ang industriya ng blue swimming crab o yung alimasag dito sa Pilipinas. Ito ay matapos sa magpatupad ng crab meat import ban o pagbabawal sa pag-aangkat ng Philippine crab meat ng Estados Unidos. Ayon kay crab meat exporter Alfonso Gamboa, maaaring umabot hanggang sa 7 bilyong piso kada taon ang mawala sa industriya dahil 90% ng crab meat production ay ina-export pala papuntang Amerika. Nagsimula ang ban matapos na mabigo ang Pilipinas sa magkasundo sa mga rekisitos ng US Marine Mammal Protection Act, partikular sa dokumentasyon at monitoring ng Marine Mammal Protection at bycatch programs. Tinatayang mahigit 10,000 mangisda at hanggang sa 5,000 crab meat pickers sa Negros, Panay, Bicol, Samar, Leyte at ilang bahagi ng Mindanao ang maaring maapektuhan ng pagkawala ng pinakamalaking export market ng bansa. ACS Balita. Nakauwi na ng Pilipinas ang 22 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Dumating ang naturang repatriate sa Ninoy Aquino International Airport kahapon sakay ng Philippine Airlines flight mula sa Phnom Penh. Ayon sa Department of Migrant Workers, isinailalim ang mga ito sa medical assessment sa airport at pinagkalooban ng transportation assistance, accommodation mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Naisakatuparan na rin ang pagpapauwi sa mga nasabing Pinoy sa pagtutulungan ng pakikipagtulungan ng DMW Rapid Response Team sa Cambodia, Migrant Workers Office sa Singapore at ang Embahada ng Pilipinas. ACS Balita. Patay ang isang 14 anyos na person with disability o PWD matapos umanong bugbugin ng 6 na minor de edad sa lungsod ng Parañaque. Batay sa report ng Southern Police District o SPD, nakipag-meet up ang biktima sa isa sa mga suspect sa BF Homes nitong Biyernes upang bumili ng isang pares ng shorts na ibinibenta online. Pero habang isinasagawa ang transaksyon, bigla umanong sinalakay at pinagtulungan ng grupo ang biktima hanggang sa mawala ng malay. Isinugod pa sa ospital ang PWD ngunit binawian din ang buhay. Arestado na ang mga suspect at kasalukuyang nasa custody ng DSWD habang iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Naisampan ang kasong murder laban sa kanila.
ACS Balita. Samantala, nasamsam ng Philippine National Police ang nasa 38.5 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa Barangay Del Pilar sa San Fernando City sa Pampanga. Ayon sa PNP, nakumpiska nila mula sa 3 suspect ang nasa 4 na kilo ng hinihinalang shabu at 2 kilo ng suspected cocaine. Kabilang din sa mga na-recover ng otoridad ang marked by bust money, budel money at ang cellphone, ID at drug paraphernalia. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Police Regional Office Central Luzon Drug Enforcement Unit ang mga suspect, gayon din ang mga nasabat na illegal na droga para sa kaukulang disposisyon. ACS Balita. Nagdala sa ating mga ACS Balita. Kami pa rin ho ang inyong tagapaglingkod sa pagbabalita. Ako po Kisas Hobson. Ako naman si Edniel Porrosa. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ay, tuloy naman ang ating Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity at ngayon ay nandyan sa Barangay Kaunlaran sa lungsod ng Nabotas para sa mga listener ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, Deezer H. Hanapin niyo si Sherwin Alfaro. Ibigay niyo ho itong word of the day. Ang ating word of the day ngayong araw ay... Threat. O banta sa Banta. Tagalog. Oh, Yan. Mayroon daw threat o banta sa seguridad ng Senado. Oh, yan ang unang sinabi dito sa DZRH. Pero questionable pa yan hanggang sa ngayon eh. Sabi kasi ng NCRPO, wala silang nakikita sa labas. Sa labas ng Senado. Oh, Yan. Importante naman nagsalita na ang NBI. Nagsalita na ang DLG. There's always a threat, sabi ni Secretary sa John bagay. Vic Remulla. At Ay, maging bakit ang kinokontra ang AFP? boss? Ang AFP. Oo. Sabi ng AFP, sineseryoso nila ang kahit anong report ng banta sa June 12. Bukas yan araw ng kalayaan. May sinasabi inilulutang at least yung ating authorities, law enforcement, at even the military na mayroon nga sila nakikitang mga pagikaya posts online na nagsasabing may banta sa ilan nating mga vital installation kasama na nga dyan yung Malacanang at itong Senado. Diyos mio Marimar, ano nangyayari sa bansa? Oo. So sa report kahapon ni Giselle, yung dati kasi kapag ka pumupunta ka sa Senado, although sarado yan, pero yung mga sasakyan, may isang gate dyan bukas eh. Ang ngayon ba parang parehong sarado? Oo. At saka yung daan sa labas. Even MMDA kiniklear na ng kiniklear yung labas. Oo. Garon ang paghahanda ng ating government agencies para ho dito sa sinasabing security threat daw sa Senado. Kahit gaano pa man ka seryoso yung bantang yan, tuloy ang pamimigay ng pera ni Sherwin Alfaro. Ayan, ang pinakamaganda dyan. May babalikan natin yan. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia. 6:30. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is RH 6:34. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan, mga lalabas pa lamang ho ng bahay at ginagawang background ng mga balita ng DZRH. Sa mga nasa kalsada, mga motorista ho natin, ingat ho sa labas, Kami na hong bahala sa inyo. Pagdating ho sa
pagbibigay ng mga pinakauling impormasyon. May kilala kong ganyan. Alin? Na Background ginagawang tayo. background tayo Oo. habang busy sa mga ginagawa sa gawaing bahay. Yung iba naman sa daan. Aha. Si John John. Ayan, si Kuya John John. Si Ate Irma Taberna. Good morning po sa inyo. Good morning. Oo. Ay, ang daming naghahanap na sa sa dalawa eh. Oo. Mga bakasyonista ho Malay natin. nyo, bukas makalawa nandyan na yan. Ayan. Live po tayo sa radyo 666 kHz sa Metro and Mega Manila. Napapakinggan sa 18 relay stations nationwide. Siyempre kasama ho doon sa mga pinabagsak ng lindol yung atin hong Deezer H. Jensen at maging yung Love Radio Jensen. Kami pa rin ho ay nagpapaabot ng pakikiisa sa ating mga kababayan dyan sa Southern Philippines. Napapanood ho tayo ng live sa ating cable TV at sa atin hong live streaming sa YouTube at Facebook channels. Good morning mo sa inyo. Buhay na buhay partner ha. Ang ating mga kasama tuwing umaga. Ayan, si Mother Malu ay Ay, si nakatutok Tita sa atin. Ems. Sinasagot ng mga trolls. Please greet daw my father, sabi ni AC Navy. Attorney Wenceslao Narido Jr. who is regular viewer daw ng DZRH. Celebrate daw kayo ng 70th birthday. Ay, happy birthday ho, sir. Wishing you good health, happiness, and many more blessings ahead. Sabi niya gano'n. Sabi ni ACNB, ayan. Wala sa from your family daw sa Carigara, Leyte. Ayan. Thank you. Nabati rin natin ang iba pang mga viewers. Sina Henry Duluhan mula sa Botolan, Zambales, Lani Aguilar, si Randy Santisas, si Wilma Limpios, nakatutok sa atin sa 13 Martires, Fernando Tandok, Meng Rivera at Didit. Ayan, nakatutok sa atin sa ating mga live stream. Pinag-uusapan pa rin natin ang mga national issues gaya nung sa Senado. Ito hong response operations naman ng national government doon sa ating local kababayan dyan sa may Southern Philippines. Partner, nagpunta ng Presidente Bongbong Marcos. Oo, kahapon na. At, Nag-inspeksyon na. Tiningnan yung mga ospital doon na, yung mga paaralan. Sabi ng iba, bakit yung mga ospital ang agad na tiningnan, di mo na kinumusta yung mga tao? Hindi, yung ospital ho kasi, syempre yung mga pasyente, kailangan Yes. ho nila yan. Doon dinadala. Oo. Para din sa kapakanan ng ating mga kababayan doon. Yung ginawa. Unang-unang chinecheck ko kapag may malakas na lindol talaga, mga ospital. Ang structural integrity. Kasi doon mo dadalhin yung mga pasyente mo eh. Oo. Ang clearing operation daw sa gumuhong fast food chain at Love Radio Station sa General Santos City ay sinimulan na ng Department of Public Works and Highways. May update sa atin si Manila Girl, RH9. Tina Nolasco. Tina, magandang umaga. Magandang umaga, Edniel. Sinimulan na nga ng Department of Public Works and Highways ang clearing operation sa gumuhong gusali na dating kinatatayuan ng isang fast food chain at ng Love Radio sa General Santos City matapos yumanig ang 7.8 na lindol sa rehiyon noong Lunes. Agarang ipinag-utos din ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pag-deploy ng mga heavy equipment para maalis ang mga debris at iba pang kalat mula sa gumuhong gusali. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na magpaabot rin ng tulong sa mga pribadong establishments na nawasak dahil nga sa malakas na lindol. Habang isinasagawa ang clearing operation, patuloy naman ang assessment ng mga otoridad sa iba pang mga kalapit na gusali upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Wala dyan sa lungsod ng Maynila. Dito naman sa Luzon area, nagimbal ho ang sports community dito sa pagkasawi ng dalawang Ateneo varsity players. Oo. Na very promising ang career dahil, well, maliban ho doon sa fact o katotohanan na sila'y bata pa talaga. Sa 21 at saka 19, hindi pa naman talaga nagsisimula formally sa UAAP bilang collegiate stars. Lalong-lalo na itong si Rene Baterbonia. MVP ng Start pa lang, MVP ng palarong pambansa last year.
Nirecruit ng Ateneo de Ateneo. Manila para maglaro sa next season sana. At kung di ako nagkakamali, wala pang isang buwan. Weeks pa lang nga. Kasi meron pa nga kumalat pa nga, di ba, yung video ng kanyang nanay nung sila nagpapaalamanan na Oo. sa airport bago siya lumipad ng Maynila. At saka talagang isa sa mga ina-anticipate na prospect sa mundo ng sports talaga itong si Baterbonia. Dahil nga doon sa kanyang skills. Binuwat yung Davao region at nag-champion sila sa basketball last year sa palarong pambansa. Tinalo yung mga Metro Manila, ilang areas dito sa Luzon na medyo sabi na nating angat yung sistema sa sport. Ganyan siya kahusay. Kaya nakapanlulumo yung nangyari. Nakakapanghinayang ika nga, Oo. Pero ang Philippine National Police meron nang binanggit, yung kapulisan meron na ba silang binanggit tungkol dito? Ni-roll Parang out nila yung foul play. foul play. Kasi Tapos, di ba nung una, oo. sinasabi nung magulang baka naman merong, at saka nung mga kumakalat sa sa bahagi social ng training, media. oo. Bahagi ng training, baka daw may mabigat na bagay sa paa nung Inalis dalawa. din yun. Inalis din yung possibility na yun. Wala daw silang ganun. Ang binabanggit ito ng Aurora Police ay naglalakad sila sa Dalampasigan bilang bahagi ng training. Parang hanggang bewang yung tubig dagat. Pero dahil may portion doon sa Dipakulaw na medyo lalalim ulit, tapos malalakas nga yung current, tinangay sila. Oo. Ayun. Ang sabi ni Police Colonel Pineda, yung Provincial Director ng Aurora. Hi sir, good morning ho. Ay nakipag-ugnayan ho kami sa inyo ngayon. Ay sinubukan daw ng resort owners na sabihan yung team. Sinabihan yung team na dito lang kayo kay lalayo dahil may lifeguard kami. Ganoon naman ang mga resort may mga Oo. lifeguard. Mas relatively safe safer dito, dito. oo. Alam mong sagot daw ng team. Nakiusap daw na huwag kaming pakialaman. Pakialamanan. Dahil ito isang private activity. Ayun. Nakita yung team activity batay doon sa CCTV videos. Nasa 300 to 400 meters ang layo. Ang layo na nila. Wala doon sa resort. Hala. Garon sila kalayo during the activity. Hanggang sa nangyari na nga yung trahedya. At ito na nga, nagresulta sa pagkasawi ng dalawa. Yung isa nga Nigerian national pa, partner. Oo nga Meron mga nagtatanong, siguro, hindi naman din nila alam kung ano yung mga training ng pinagdadaanan ng mga varsity. Bakit daw sa dagat nagtitrain? Yung iba daw, baka dapat daw sa swimming pool na lang. Meron din ang nagsasabi na bakit sa dagat ba nagbabasketball? Pero ito yata yung mga, ikaw nagbabasketball ka. Kababahagi ng Foot exercises. Hindi, Tama ba? tsaka yung overall enhancement ng katawan at teamwork, kasama yun. na rin yan doon. Ano't ano pa man ang binabanggit ho ng PNP. By the way, nag-take over ng CIDG para mag-imbestiga rito. At yung NBI ay nataas na rin ng Department of Justice para magsagawa ng parallel investigation. Tapos yung local government, meron din. Ang itong mga investigative bodies ho natin ay maglalabas ng report. Unang-una, hindi na kasi tanong kung paano, anong ikanasawi. Lumalabas nga sa autopsy na asphyxia by drowning. By Nalunod drowning, talaga. oo. Nalunod talaga. Ang tanong na lang dyan, sino ang may pananagutan? Paano rin napunta sa ganon, nangyari sa ganon yung accountability ba ng management, ng team, ng resort. Yung ganyan pala, no? Ngayon ko lang nalaman na kapag pala may mga activities, group activities ang mga malalaking eskwelahan, sabihin na natin mga kumpanya, kilalang kumpanya, kailangan pala i-coordinate mo yan sa LGU. Yun din, isa pa yun sa tanong. Kailangan ba talagang i-coordinate in the first place? Kasi kung private activity nga naman, bakit mo i-coordinate? Although, doon sa statement ng resort, ang malinaw doon, may paalala sila na wag lumayo. Pero sinabihan daw sila na wag makialam. Isa pa yun doon sa mga magiging gravitas ng investigasyon. Yun din yung medyo question sa akin. Kasi yung LGU mismo ng Aurora, sabi, mismong parang gusto pang mangyari is may accountability din ang resort owner. Sabagay, sa kanila kasi nangyari. Lilitaw na yan sa investigation. Sabi nila, kasi hindi kayo nagpaalam sa amin, may ganyan pala. Diba? Pero alam mo, ang ikinangingit-ngit, kinausok ng ilong ng marami sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yun nasa sports community, ay yung tila pagiging tahimik pa rin sa bahagi ng Ateneo para doon sa kanilang accountability raw. Dapat accountability. meron yan. Ng team management at ng pamunuan mismo ng eskwelahan. Siguro internally inaayos yan. Marami kasi sa atin miron at
medyo ano tayo tawag nito, yung bugso ng damdamin ba? Emotional tayong lahat dahil affected din tayo dahil nga doon sa syempre nakikisimpathize tayo at nanginayang tayo doon sa mga gandang future ng mga bata. Ang alam ko si Attorney Jimmy Bondoc. Siyang abogado nitong si Attorney Torion. Oo. Ay nagpahayag na rin na parang may plano din silang kasuhan, reklamo itong manghingi ng coach ilbo. mismo. Immigration lookout bulletin. Order para kay Coach Tab Baldwin. Kilalang coach, ilang beses nang pinagkampiyon ng Ateneo at ilang beses nang namuno sa Gilas, Pilipinas. Ayan, si Coach Tab Baldwin. Pero ang gusto nating isa sa mga i-point out dito, maliban doon sa pagiging tahimik, I'm sure internally ay pinag-uusapan yan sa Ateneo community. May statement si former CHED Commissioner Popoy De Vera. Sabi niya ganun, bakit ang CHED mismo? Bakit ang CHED mismo? Tahimik. Oo nga. Ang Commission on Higher Education, di ba? Naalala nyo ng COVID pandemic, yung UST, UAP rin. Yung UST nagsagawa sila ng training bubble kahit bawal. Di ba? Ibinan lifetime ban nga ng UAP yung coach ng UST basketball, Boset, dahil dun sa bubble ng COVID. Bakit ngayon kung kailan may dalawang nasawi raw ay tilang bagal ng pagpitpit sa kamay. Teka, at even yung CHED ay tahimik. Oo. Ang UAAP ba dapat din mananagot sa ganyan o hindi? At least may action. Malalaman natin yung lahat sa investigation pero talagang mapaisip ka. Sabi nga ni former CHED Commissioner, bakit mismo ang CHED tahimik sa isyong ito? Ang resort owner, pinagbawalan daw ang coaches na wag lumayo sa team building activity. Ito na nga binabagit natin. Ang magdedetalye niyan, si RH25 Grace Sansano. Miss Grace? Sa Angel Kisses, sa una pa lamang ng pagdating ng grupo nga nitong team na to para sa kanilang sinasabing team building ay pinaalalahanan na, pinagsabihan na nitong resort owner na hindi pwede silang lumayo doon sa malapit lamang sa tapat mismo ng resort. Dahil may mga lugar dito sa bahaging ito ng shoreline na mabalasik talaga, may matindi ang current. Kaya may mga lugar lang o spot lang dyan na pwede pero magagamit ng chaleco, yung life vest. So, ang nangyari kahapon nang magtungo tayo, nalaman natin at narinig natin doon sa isinagawang site inspection at ocular inspection kasama ang MDRMO, gayon din ang Tourism Office ng LGU de Bacolao at ng CIDG. Dumating mismo ang Regional Director ng CIDG ng Region 3 para magkaroon nga ng investigasyon. Unang tinanong ng grupo ay ang listahan, yung guest list para nga malaman, ma-account kung sino-sino ang mga nandoon na guest nila dahil exclusive ng panahong iyon mula sa pagdating nila hanggang sa matapos yung day duration ng kanilang sinasabing team building. Nalaman din natin na pang-apat na pagsasagawa ng team building ng grupong ito doon sa naturang resort. So sa pangyayaring ito, lahat yan ay inirecord nitong mga investigador na nagtungo dito para nga malaman kung saan nagkaroon ng lapses, kung sino ang may pagkukulang. Dahil mula riyan ay isusumiti nila yan para nga kung may dapat nakasuhan o papanagutin sa pangyayaring yan. Angel Kisses. Oo, at sa ngayon, Miss Grace, dahil binabanggit mo nga na una sa lahat, hindi nga naman pala first time na ginawa yan dyan. Talagang ginawa na before, pero ngayon lang nagkaroon ng ganitong klase ng tragedy. So, ibig sabihin, talagang magkakaroon din ng backtracking yung PNP, tama ba? Doon sa mga previous na activities na ginawa ng same team dito sa Di Bacolao area. Tama ka, Angel. Lahat, pati yung mga previous na mga datos, mga records nila, lahat yan ay iniipon ngayon
ng investigating body, especially ang CIDG. At bago yan kahapon, a day before, nagtungo rin na doon ang NBI. Oh. Mas unang nagpunta ang NBI dito sa grupo ng CIDG, local government ng Dipakulaw kahapon. Maaga kami, mga alas 8 pa lang, nandun na kami sa area. At pati yung mga signages, pagpasok pa lang doon sa barangay, coastal barangay na yan, chinek kung may mga nakalagay na mga signages, warnings, nakita rin naman natin, andoon, may mga signages na bawal ang paliligo doon sa mga lugar na yon. Naka-red color. Ibig sabihin pala noon, pag red color, ang nakikita mo mga bandera na nakalagay doon sa dalampasigan, it is not allowed. Prohibited ang paliligo doon sa lugar na Dito yun. ba, last na lang Grace, itong resort na ito sa Dipakulaw, ito rin yung mismong pinagtrainingan nila before? Yes. Oo, So, dapat kahit pa paano, dapat kabisado na rin nila yung lugar na may... pero kasi kung bagong player ka, Oo, pero may diba? kasama kang coach eh. Private daw eh. Alam ng coach mo Ayaw eh. nila pakialaman Diba? sila. Yan ang binabanggit Ayaw ng kasi, resort. ayaw talaga, ayaw nilang pakialaman, ayaw ni coach na pakialaman sila doon sa ginagawa nila. Alright. Kaya nga, very private, exclusive lang sila doon. Hindi pwedeng tumanggap ng sino man na guest doon sa resort na yon. Ay, last na Miss Grace, yung resort owner, hanggang kailan po sila sarado? Sarado ang operasyon? Hanggat hindi natatapos yung investigation, ay yun ang sinabi sa atin ni Mr. Francisco Subia III na makikipagtulungan sila, makikipag-ugnayan sila sa isinasagawang investigasyon. Alright. Maraming salamat, Miss Grace. Babalikan ka namin dyan. Okay, Kisses, yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Miss Grace Sansano, dyan sa Aurora. Oras natin sa buong Pilipinas. 6:53. Ay sunog sa Paso de Blas sa lungsod ito ng Valenzuela. Itinaas na sa ikatlong alarma. Ang tabayaran ng detalye ng balita mula kay RH9 Tina Nolasco sa mga pangunahing balita. Alas 7:01. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Alas 7:02 ng umaga. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Metro Manila. Sa lahat nating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pinoy saan mang panig ng mundo, narito na ang mga pangunahing balita. Pangulong Marcos ipinagutos sa agarang pagkukumpuni ng mga kritikal na infrastrukturang napinsaran ng lindol sa Mindanao. Lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Tab Baldwin. Hihilingin sa DOJ ng pamilya ni Rene Baterbonia. Pamilya ni Divine Adili hiniling namang isama o isailalim muna sa autopsyang labi ng student athlete bago iuwi sa Nigeria. Petisyon ng isang guro sa quorum ng Senado noong June 3 ibinasura ng Korte Suprema. Pilipinas naghain ng diplomatic protest laban sa China kaugnay ng floating structure sa loob ng Baho de Masinloc. Higit
86 na milyong halaga ng abandonadong shipment ng sibuyas mula China na sabat ng Bureau of Customs. Yan headlines ng mga pangunahing balita. Ngayong araw ng Huwebes, 11 sa buwan ng Hunyo, taong 2026, kami ang inyong mga kasama. Ako po, Kisas Habson. Ako naman, si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Bago sa detalye natin mga balita, puntahan natin ang Barangay Kaunlaran dyan sa lungsod ng Navotas. Aba, may winner na raw ang Malacash promo. Kasama natin si RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning! Yes, magandang umaga Edniel at Miss Kisses. Dahil ngayong araw, bisperas ng Independence Day, isang malayang nanay ang nahuli natin ngayong umaga dito sa Barangay Kaunlaran sa Navotas. Magandang umaga po. Yes, proper. Morning po everyone. Morning. Morning, ma'am. Nancy Ariola. Marcy. Armilio. Ate... hindi rin sigurado sa apelido eh. Oh. Ate Nancy. Oo, dahil Ate Nancy, palagi ka nakatune in sa DZRH? Opo, Yung radyo mo nasa tindahan. nakasabit po. Sabit parang bandila. O wag kayong wag kayong makalimot na magsabit ng bandila sa mga bahay ninyo dahil bukas ipagdiriwang ang ika-128 taon ng araw ng kalayaan. Ngaya yan, bibigyan kita ng bandila isabit mo yan sa bahay mo. Ba, may pabandila ang malakas May siya. pa-freebies si Sherwin, no? Syempre no. Yan na yun, Dapat, yan ang premyo. Yun na. Ayan na, Wala okay. na tayong Bye-bye. Thank you, pamimigay nanay. pa Thank you ngayong po. araw dahil bandila talaga ang ating pakay Pa-premyo. na maipamahagi sa ating mga kababayan. Opo. Thank you po. Maraming Para salamat. nalungkot Tinanggap na lang niya. Ay, tinanggap na lang niya eh. Dahil kayo masugid na tagapakinig ng DZRH. Sino pa rin yung announcer sa DZRH? Si Katunying po tsaka si Jerry Baha. Yun. Katunying ka, Jerry. 2x2. Eto, meron kang 1,000 pieces. Bibili ka ba ng bandila? Opo. Bibili ulit. Wag na. Ito na meron na. May hawak ka na eh. Thank you. Ano pakiramdam na meron kang hawak-hawak na bandila? Isang karangalan na makahawak ako ng bandila. Parang pang Miss Universe, Parang, how do you feel joining this contest right now? Kinakabahan kasi hindi ko alam kung ano yung tatanong niyo sa akin. Ay siya, itanong mo na. Talaga. Baka madadagdagan pa yung 1,000. Wala, hindi abangan natin yung mga anghel natin na mag-message. Wala, Hindi, pero kasi may dagdag naman talaga tayo pa premyo. May dagdag talaga. Word of the day. Ayan. Ano po yung word of the day? Word of the day. Correct. Ayun. Threaten siya. Dahil nasagot mo ang ating word of the day, eto meron kang Astron mini component, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka ring DZRH grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre bangong ka-bloom ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity sa inyong mga labahan kapag ginamitan ng inyong mga damit ng Charm Popcorn Purple Eternity. Gaya ng pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na isusuot mo bukas, Independence Day. With the Okay. Thank you. Anong masasabi mo sa ating mga kababayan na ngayong paparating yung Independence Day? Anong pakiramdam mo bilang Pilipino? Magpasalamat po tayo kasi ligtas din po tayo. Although yung sa part ng Mindanao medyo talagang nakakakilabot ang pangyayari. Pero pasalamat pa rin tayo, awa ng Diyos. Eto tayo. Pero ito yung pagkakataon din para sa atin na mga nandito sa Luzon at nasa Visayas na hindi naman na totally naapektuhan ng lindol na tumulong. Tumulong po. Yung mga nakakaluwag, tumulong po tayo. So ma'am, Gaya mo ate, nakakaluwag ka ngayon. Nanay. Meron kang hawak ngayon. Na 1,000. Gusto mo bang itulong yan? Sana madagdagan. Pag madadagdagan, itutulong po. Tama, Sherwin. Tama, Sherwin. Ang MBC Operation Tulong ay bukas pa rin sa mga donasyon. Oo. Kaya
Nanay, kung baka naman, tandyan naman na si Sherwin, ay baka pwede mo nang Pwede i-donate. mo namang ibalik sa akin yung napanalunan mo para ipapasok natin dyan sa MBC Operation Tulong. Oo. Sige po daw, sabi niya. Napilitan. Kung may pagkakataon naman tayo, lalo na yung mga kababayan natin na may sobra na Correct. ngayon Tama, bukas. tama. Ay, mamaya, araw na ng sweldo. Tama ba? Hindi pa, sa Hindi pa. Lunes pa. Bakit hindi nilang gawin ngayon ang sweldo para makapagpaabot tayo ng tulong? Oo, kaya Bakit nga. pa oo. natin ipagpapalunis? Ay, pero Sherwin, doon sa mga advance ang sasahod mamaya, doon sa natin FB page, nandun po yung Metrobank accounts natin sa MBC Operation Tulong tsaka yung BDO natin, ha? Tama na, kinakabahan si Oo, ate. yan. Kinakabahan si ate. Huwag nyo nang hintayin po yung araw ng Lunes kung kailan kayo sa sweldo. Ngayon na kayo tumulong. Ha? Ngayon na ipadala nyo na po yung inyong tulong. Pero kagaya ni Ate Nancy, sabi nga niya na kusa yan na gagawin at yan para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol dyan sa Mindanao. Kaya naman Ate Nancy, ano panawagan mo? Tumulong po tayo. Yung may mga kakayahan, tumulong po tayo at magbigay. Magpaabot Alright. tulong sa kababayan natin sa Mindanao. Ayun, maraming Yan, salamat oo. Kaya naman, sa mga nais tumulong, meron po tayong Metrobank account na ipa-flash po dyan sa screen mamaya. So kunin nyo po yung account number ng DZRH at MBC Operation Tulong kung saan po yung inyong tulong ay direktang dadalhin po dyan sa mga naapektuhan sa lindol sa Mindanao. Para sa mga nais na mamanala ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa sunod nating winner sa DZRH Malacash promo, kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Sherwin Alfaro dyan sa lungsod ng Navota. Pangunahing balita. Samantala, dakuan na natin na yung sunog dyan sa may Paso de Blas, Valenzuela. Nakataas pa rin sa ikatlong alarma. Ibalita mo yan RH9, Tina Nolasco. Ises, kasalukuyang nakataas pa nga rin ang ikatlong alarma dito sa malaking sunog na sumiklab sa Valenzuela Gateway Complex o BGC na isang basar o tindahan ng mga damit dito sa Paso de Blas, Valenzuela City. Sa paunang ulat ng mga otoridad, mabilis na kumalat ang apoy sa gusali kaninang 5:46 a.m. kaya't itinaas sa unang alarma at sa loob lamang 2 minuto mabilis na itinaas ito sa ikalawang alarma kaninang 5:48 a.m. Dahil nga sa patuloy na paglakas ng apoy, agad ding idineklara ito sa ikatlong alarma kaninang 5:59 a.m. at kasalukuyan pa rin ngayong inaapula ng Bureau of Fire Protection at mga fire volunteer ang naturang sunog. Kasalukuyan pang inaalam ng BFP ang sanhi nito at kung may nasaktan sa insidente, pero ayon sa mga vendor ng sapatos, relo at mga damit na ating nakapanayam, mahigit 100 tindahan ang nakapwesto dito at posible nga rin yan naapektuhan niya ng sunog. Nanawagan naman ang mga otoridad sa mga dadaan malapit dito sa Paso de Blas sa Valenzuela City na magbigay daan sa mga darating pang mga fire truck. Yan muna ang update mula dito sa Valenzuela City. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at ingat dyan, Tina Nolasco. Pangunahing balita. Alas 7:12 ng umaga, tuloy ang mga pangunahing balita. May namamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkukumpuni ng mga kritikal na infrastrukturang lubos na napinsala na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay PBBM, naglabas na rin ang Office of the President ng tulong pinansyal para sa mga nasawi o pamilya ng mga nasawi. Pinagtitiyak na rin sa Office of Civil Defense na maibibigay ang lahat ng pondo at suportang kailangan para sa rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Makatatanggap ng 50,000 ang mga pamilya ng mga nasawi sa malakas na lindol bilang financial assistance. Pangunahing balita. Aminado naman ang Department of Public Works and Highways na hindi nito kayang mag-isa ang
pag-rehabilitate ng mga nasirang kalsada at iba pang infrastruktura matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Sa isang ambush interview kay DPWH Secretary Vince Dizon, binigyan din ito na dahil sa lawak ng pinsala, kailangan ng ahensya ng tulong ng mga private contractors. Ilan sa mga lugar na malubhang na apektuhan ay ang Sarangani, General Santos City, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur, kung saan ay may mga nasirang kalsada at infrastruktura. Ayon kay Dizon, may ilan silang nakausap na pribadong kontratista na agad namang nagpahayag ng kahandaan na tumulong sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Narito po ang bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Dizon. Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH yan to. Kaya sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat. Pangunahing balita. Posibleng magtagal ng ilang buwan ng suspensyon ng klase sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, hindi pa makapagbibigay ng pagtaya ang kagawaran kung kailan maaring magbalik eskwela ang mga mag-aaral dahil sa nagpapatuloy na damage assessment. Gayunman, aminado ang kalihim ding tatagal ito ng ilang buwan dahil marami ang nawalan ng tirahan at naratili pa nga sa mga evacuation center. Sa pinakaulim datos ng DepEd, nasa 1,129 na paaralan sa buong Mindanao ang napinsala ng lindol habang 150 na silid-aralan naman ang totally damaged. Pangunahing balita. Hihiling ang mga abogado ng nasawing Ateneo de Manila University basketball player na si Rene Baterbonia sa Department of Justice na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order ang head coach ng koponan na si Tab Baldwin. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang kanilang paghahain ng request sa DOJ ay hindi pag-iit na may pananagutan si Baldwin, kundi para lamang matiyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Batay sa ulat, nalunod si Baterbonia at kanyang teammate na si Divine Adili habang nasa team building exercise sa Dipakulaw, Aurora noong Lunes dahilan ng kanilang pagkasawi. Kaugnay nito, inatasan naman ng DOJ ang National Bureau of Investigation sa investigasyon at investigahan ang pagkamatay ng naturang student athletes. Pangunahing balita. Sa pagbabalik ng mga pangunahing balita, petisyon ng isang guro sa quorum ng Senado noong June 3 ay binasura ng Korte Suprema. At ang Pilipinas naghain ng diplomatic protest sa China, kaugnay pa rin ng panibagong istruktura na namataan sa loob ng Baho de Masinloc. At ang yan sa ating pagbabalik. Oras natin sa buong Pilipinas, 7:15. Pangunahing balita. 7:22. Tuloy ang mga pangunahing balita. Kami pa rin noon inyong mga kasama. Ako po, Kisas Habzon. Ako naman si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Nais ng pamilya ni Rene Clerk Baterbonia na maisailalim na nga sa autopsy itong labi ng Ateneo basketball player na nasawi matapos malunod sa team building activity ng koponan sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Pero sa bahagi naman ng kanyang teammate na si Divine Adili, kinumpirma ng Embahada ng Nigeria sa Pilipinas na gusto rin ng pamilya ng yumao ang maisalam din sa autopsy ang mga labi bilang bahagi ng investigasyong sinasagawa ng otoridad at ng malinawan ng mga pangyayari kaugnay ng trahedya. Binigyan din ng Nigerian Embassy na wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyong nagsasaad na walang foul play sa insidente. Nagpahayag din ng pakikiramay ang embahada sa mga pamilya, kaibigan at kasamahan maging ng isa pa doon sa nasawi na si Rene Clerk Baterbonia. Pangunahing balita. Binasura naman ng Korte Suprema ang petisyon na inihain ng isang high school teacher na kumukwestiyon sa bisa ng Senate session noong June 3 kung saan ay naitatag ang bagong liderato at idineklarang may quorum. Batay sa isinumiting 20 pahinang petisyon, iginiit ng teacher na si John Barry Tayam na lehitimo
ang quorum na binubuo ng 12 senador at iniuugnay niya ito sa 1949 ruling sa Avellino versus Cuenco. Ayon kay Tayam, ang kanyang paghahain ng kaso ay nag-ugat sa patriotism at layunin na maiwasan ang kalituhan sa liderato ng Senado. Gayunman, sinabi ng Supreme Court, ibinasura nila ang petisyon dahil sa lack of legal standing o kawalan ng direktang interes sa usapin tungkol sa issue. Lalo tuloy gumulo. Nagamit patuloy na weaponry ng ilang supporters. Kasi bakit ka naman kailangan mo pang kay Sir Barry. Ano natin yan nakakausap din. Hi sir, good morning mo sa inyo. Good morning. Talagang si sir talagang kailangan natin ng mga ganyan, partner. Yung mga kahit hindi ka politiko, pinapapilan mo ba yung mga isyong panlipunan? Kaya lang sabi nga ng Korte Suprema, wala namang legal standing. Kumbaga, hindi ka naman masyadong apektado dyan kung magkaroon man ng quorum o wala Oo, nalito patuloy lalo yung mga tao na parang ang dating ang pagkakaintindi kasi nung ay iba ibinasura ng SC yung quorum, parang kasi ganun. hindi valid. Oo. Si Sir Barry minsan baka panayam nga natin. Tumakbong politiko nga pala yan, si Sir Barry Tayam. Talaga? Sa Las Piñas, binangga niyang mga bilyar. Ngayon ay very active sa mga isyong panlipunan. Pangunahing balita. Ang banta sa seguridad ng Senado, iniimbestigahan na at posibleng may kaugnayan sa destabilisasyon batay sa inisyal na impormasyon mula sa National Bureau of Investigation. Detalye mula kay Giselle Ricafort, RH15. Giselle? Balikan natin si Giselle. Naghain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay ng naispatang floating structure sa Baho de Masinloc. Binigyang diin ng Department of ng DFA na ang presensya ng nasabing struktura ay paglabag sa soberanya, jurisdiksyon at mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, umabot na sa 8 ang mga hindi patukoy na struktura at mga bagay na nasa loob ng Baho de Masinloc. Namamataan ang nasabing struktura noong May 31 habang inililipat ng 2 bangka o huling namataan itong struktura nitong May 31. Sa pamamagitan ng aerial survey, nakumpirma ng otoridad ang presensya nito sa loob ng bahurang nasa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone. Pangunahing balita. Nasabat naman ng Bureau of Customs ang aabot sa mahigit sa 86 na milyong halaga ng abandonadong fresh red onion shipment mula sa China. Maya-maya bibigay ko yung detalye niyan, pero balikan muna natin. Security threat sa Senado iniimbestigahan na nga. At may kaugnayan daw po, posibleng may kaugnayan sa destabilisasyon. RH15, Giselle Ricafort. Iniimbestigahan na ng National Group Investigation ng mga intel na may security threat sa Senado ngayon. Ayon kay NBI Director Atty. Marvin Matibag, may mga validated reports sa ugnay ng banta pero patuloy rin daw nilang sinasalang sa validasyon ang iba pang nakukuhang impormasyon. Pinayuhan niya raw si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na itaas ang security protocol sa mataas na kapulungan, makipag-ugnayan sa PNP para sa karagdagang seguridad. Lumalabas anyang may kinalaman yung security threat sa politika at destabilisasyon sa kasalukuyang administrasyon. Sabi pa ni Matibag, gustong gumawa ng gulo nang hindi na niya tinukoy ng mga individual para mapaupo ang gusto ng mga ito sa posisyon. Una nang sinabi ni Gatchalian na batay sa Intel, maaaring konektado yung banta sa 18 na Maleta Boys o nagpakilala ng mga dating bagman ni resigned Congressman Gal Dico ng Ato Bicol. Dahil dito, mas istrikto na yung latag ng security measure sa paligid ng Senado, maging papasok ng mataas na kapulungan, kabilang na yung paneling pagsasagawa ng underneath inspection mirror sa mga pumapasok na sasakyan doon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Giselle Ricafort. Pangunahing balita. Samantala, yung nasabat na 86.7 milyong pisong halaga ng abandonadong fresh red onion shipment mula sa China, personal daw pong ininspeksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasama si Senador Kiko Pangilinan, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, at nasa 26 na containers na naglalaman ng 72,200
libong bags ng mga pulang sibuyas ang na-recover. Paliwanag ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture, bagaman may kakulungan sa permit ang naturang shipment, ay nabigo naman ang consignee na iproseso at i-release ito dahilan para maapektuhan ang kalidad ng mga sibuyas na posibleng hindi na fit for human consumption. Hindi na rin nila ito maaaring ilabas sa merkado dahil sasabay ito sa peak harvest season ng local onion farmers. Sabi ni Nepomuceno na nanatiling matatag ang BOC sa pagtugon sa mga ulat hinggil sa mga kahinahinala at mga abandonadong shipment, lalo na sa mga agri-product na maaaring makaapekto sa mga magsasaka, consumer at mga lehitimong negosyante. Habang tayong lahat ay busy sa politika, sa drama, sa mga internal conflict dito sa ating bansa, dito ho sa Baho de Masinloc area, unti-unti na ho tayong pinapasok. Ang pangamba ay mangyari ulit yung nangyari sa Mischief Reef years ago, kung saan hindi natin pinansin mayroon lang floating structure dyan, para naman yan sa lahat ng maing isda. Tapos biglang after quite some time, malaki na. Military base na ng China. Ang Baho de Masinloc ay sakop ng isang traditional fishing ground nasa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone. Bagamat ang deklarasyon ng UNCLOS ito ay panglahat talaga. Dapat walang umaangkin ho dyan. At bawal magtayo Bawal magtayo ng kahit anong istruktura dyan sa nabanggit na bahura. Mamaya ho pag-uusapan natin yan. Oras natin sa buong Pilipinas. 7:30. This time check is brought to you Pangunahing Balita. Tuloy ang mga pangunahing balita dito sa DZRH 2x2. Kami pa rin ang inyong kasama. Ako po, Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Ay may mga sabi na nating maliliit na mga strukturang pangisdaan ang itinayo sa bahagi ng Mischief Reef sa bahagi ho ng pinagagawang teritoryo dito sa South China Sea, ngayon West Philippine Sea ko ating tawagin. Pero kamukat-mukat mo itong simpleng mga harang at mga strukturang pangisda, partner, naging military base na. Come nitong 2000s. Military base ng China. Lumaki at hindi na natin napansin, hindi na naagapan. Ang pangamba ngayon, itong bagong istruktura sa Baho de Masinloc, na sa kanluran lamang ng Zambales, baka ganito rin ang kahinapnan, maging panibagong Mischief Reef, maging panibagong military base ng China. Kaugnay ho niyan, kasama natin maritime law expert, UP professor, si Professor Attorney J. Batong Bakal. Prof, good morning ho. Welcome sa DZRH. Good morning. Ay, good morning, Edel and Kisses, and lahat po ng mga nakikinig. Magandang umaga po. Prof, may binabanggit kang description o paghahambing dito sa panibagong structure na nakita sa Baho de Masinloc as to the previous structure sa Mischief Reef na alam naman natin ngayon ay military base na ng China. Baka pwedeng pa-expand para sa ating makababayan, gaano ka-importante na maagapan itong nakita natin sa BDM? Well, mahalaga pong maagapan kasi nga nung ako'y natanong tungkol sa mga namataan na doon sa Scarborough Shoal, yung mga nakalagay doon, no? Naalala ko agad yung situation noong araw sa Mischief Reef, no? Nagumpisa yung Mischief Reef na meron lang silang namataan na parang mga kumbaga mga kawayan o mga parang innocent looking lang na pile, no? Nakatambak lang ng mga bagay. At tapos, after a while, nung binalikan nila, nagkaroon ng kubo. No? Tapos yung kubo na yun, parang biglang nag-improve, naging mga hexagonal huts. And then later, naging building na hanggang sa, naging artificial island na sa ngayon over the passage of several decades, no? 20 years. No? So parang nag-uumpisa na naman ito. No? Yun ang naalala ko nung makita ko yung mga nakita nating bagay dun sa Scarborough Shoal. So dapat natin itong bantayan, no? Baka naman inuulit na naman nila yung kanilang style, no, na bumenta na, no? Kaya dapat talagang pakita natin na ayaw nating mangyari 'yon.
Nag-file, Prof, na panibagong protesta yung Pilipinas. Of course, gusto natin daarin talaga sa diplomasya itong mga insidente dyan sa West Philippine Sea. Pero the mere fact na nagkaroon na tayo ng floating structure dyan na naman, na pinagtatanggol na naman ho ng embahada ho ng China, pwede ba nating sabihin na pubalya na yung diplomatic means para ho sa sigalot dyan sa area na yan? Well, hindi pa naman, no? Kasi nga sa ngayon, hindi pa permanente yung nakita natin. Pwede pang tanggalin, no? Hindi kagaya ng mga kubo noon sa Mischief Reef na talagang meron na siyang pundasyon at saka talagang naka-fix na siya dun sa ground doon, no? So far yung nakita natin mukhang nakaangkla lamang, no? Yung pinakamalaki, yung tinatauhan nga mukhang mga parang wooden na raft, di ba? Pero yung pinaka-advanced silang structure parang mukhang konkreto o bakal na medyo bilog, no, na may antenang malaki. Base doon sa mga photographs, mukhang pwede pang tanggalin. Kaya meron pa silang opportunity na ipakita ang kanilang good faith kung meron man, no? Natanggalin itong mga struktura nito at hindi na ituloy yung kanilang balak, no? Dahil kung hindi nila tatanggalin yon, then malinaw na umpisa na nga to para unti-unti nilang gawing artificial island yung Scarborough Shoal. Sa mga diplomatic protest na ganyan, sir, ang pwedeng gawin, di ba, ng China, pwedeng itanggi, pwedeng magpaliwanag kung ano yung mga yan, pwedeng i-honor at magkaroon po tayo ng negosasyon, sabihin, para maayos yung gusot dyan, o alisin na nga, yung paano po kung hindi gawin ng China yung nais nating mangyari. Yes. Ano pa po ba ang pwede nating hakbang? Well, una po, no, tama kayo na may negosasyon. Pero kung mapansinin natin, mayroong ongoing na negotiation. Yung tinatawag na Code of Conduct, matagal nang binubuno, no? So itong latest na move ng China na ito ay, again, isa na namang pagpapakita na hindi talaga sila mapagkatiwalaan. Dahil habang nagni-negotiate tayo, nag-uusap tayo kung paano ba dapat aksyon ng mga bansa na may kanya-kanyang claim dyan, no? In bad faith, sinisira nila kung ano yung dapat na pinag-uusapan. Yung mga issue na yan, katulad ng pagtayo ng istruktura, dapat, yan na nga dapat yung i-regulate nitong Code of Conduct. Isa yan dun sa mga pinakamalaking issue na pinag-uusapan. And yet, ayan, ginagawa na nila yung gusto nila, no? Hindi man lang natatapos pa yung negosasyon, wala pa man lang napagkasunduan, lumalabag na sila dun sa mga proposal, sa mga gustong mangyari ng mga bansa. So, malinaw yung bad faith na yan, yung action na yan, no? So, pag tinuloy pa rin nila, kaya pag hindi nila winidraw yung mga struktura na yan, di dapat hindi na lang natin ituloy itong Code of Conduct negotiations na to, no? I mean, malinaw na hindi niya talaga susundin anyway. Hindi pa nga natatapos, nilalabag na niya, no? Yung mga proposal doon. So, baliwala yung Code of Conduct negotiations na yun kung itutuloy talaga ng China itong ginagawa nila sa Scarborough. At kung gano'n, talagang malaking failure yan ng China at ng ASEAN mismo, no? So hindi niya, sa tingin ko naman, napakalaking risk yun para sa kanila dahil yung buong rehiyon, no? Makikita na talagang hindi sila mapagkakatiwalaan sa mga usapin na ito. At dahil doon, lalo lang magiging mas malakas ang magiging effort nung lahat ng mga bansa nito, lalo ng Pilipinas, na palakasin talaga yung kanilang posisyon, yung kanilang armed forces, yung kanilang kanilang administration, ng kanilang katubigan na ayaw din naman ng China, no? Kasi hindi siya makakalusot doon, no? Kung sakaling maghihigpit talaga ang ASEAN, ang Pilipinas, Indonesia, etc., no? Siya yung mahihirapan, siya yung mawawalan ng access sa karagatan, bale, no? Lalo lang ang pahihirapan niya sarili niya kung ganon, no? So yun yung nakikita ko diyan, no, na parang choices niya, either make the situation much worse for themselves, no, especially in the future, or take the simple step of acting in good faith na iatras mo na lang yan, tanggalin mo yung mga struktura na yan para matahimik uli yung lugar at magkaroon talaga ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na usapan at resolution itong mga pinagkakagulan natin. Lumalabas ngayon, Prof, na nasa kanila na naman yung bola kung tatanggalin nila o hindi. Pero in the event na talagang ipilit na dyan yung struktura na yan o itong floating kung ano man yung structure na yan, mayroon ba tayong
legal means, yung Coast Guard natin or yung AFP in that very matter, na talagang alisin o enforce na yung pag-alis ng structure niyan dyan sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal? Opo, meron naman kasi para sa atin, yan po ay parte ng ating teritoryo at para sa akin nga po kahit nga ang US kinilala na naging parte ng teritoryo ng Pilipinas yan noong 1930s, no? So, meron din tayong choice, medyo dangerous man o medyo critical man, no, to invoke yung self-defense ng ating territory, no? Ayun. Kaya nga very serious ang ginagawa nila yan, no? Dati noong 1970s and 80s, pinapasabog lang natin yung mga nakikita nating struktura diyan sa Scarborough at sa Kalayaan, no? Baka kailangan nating pag-isipan ngayon kung kailangan nating gawin uli 'yon, no? Bagkus iba ngayon ang situation, mas delikado ngayon at napaka-critical nga nung kanong klaseng mga decisions, no? Hindi kagaya dati nga na madali lang pasasabugin lang kung ano makita mo, no? Pero ngayon, dahil nga kakaiba na yung situation, medyo yung decision na yun ay very serious, no? At dapat talagang pag-isipang mabuti. Gusto ko lang Pero nasa atin yung option na yun. Yun lang siguro masabi natin, may ganun tayong option pa rin. Gusto ko lang i-recall, Prof, yung nangyari noon dyan sa Miss Chief Reef, tayo nagsumiti din tayo ng diplomatic protest din ba nung nabaliwala lang natin kasi ba't lumaki yung noon kumbaga tinitingnan ko ito as pattern nga ba't napabayaan. Opo. Well, yun po, no, base doon sa information natin, no. Una, patago talaga nilang ginawa yon. Naglabas nga ang China ng documentary, may kopya ako, na kinukwento pa nila kung gaano sila kagaling na patago nilang nagawa na nakapag-install sila nung istruktura ng pundasyon doon at naitayo nila ng mabilisan yung mga original na parang bahay-bahayan, no? Na-report po yan sa atin, pero dahil nga at the time wala tayong gaanong mga assets, no? May mga reports yung mga fisherman natin na may nakita silang tinatayo doon. Pero kumbaga by the time na naka-responde yung Navy at the time, too late na, nakatayo na, no? Tapos na yung construction ng mga kubo, no? Kahit na before that, nakita nila na ano pa lang yung initial na nakatambak pa lamang, no? So yun po yung ang parang ang kamalasan natin doon hindi nga tayo nakaresponde agad dahil una mabagal yung communications, mabagal din yung response at wala rin tayong mga assets na pwedeng ipadala ng ganung kalayo at ganung kabilis, no? So kaya nangyari yon. And yun nga ang natutunan natin doon, pag naumpisahan na nila talagang hindi na sila papipigil. Oo. Prof, ang difference ngayon binanggit mo na nga, mayroon na tayong capability to monitor it. Mayroon na tayong assets na puntahan niyan at kung ano mang gawin diyan. Pero sinabi mo rin kanina na ibang sitwasyon ngayon, mas risky, mas mapanganib. Although we have the option na pasabugin niyan, atake niyan o kung ano pa man, anong pinagkaiba ngayon? Bakit mas mapanganib, Prof. Jay? Well, syempre, no, yung dami nila, no, yung dami nung naka-deployed na mga assets sa tao doon sa area. Hindi lang naman yung mga struktura na yan sa Scarborough ang tinitingnan natin, minamataan natin, kundi yung mga barko din nila na nakapaligid dyan. At nakita natin, no, yung isang struktura, yung isang pinakamalaki din, may mga tao, no? So, ibang usapin na yan kung tatargetin mo yung device na may tao. Dati kasi nagpapasabog tayo mga markers, mga boya. Parang wala namang masasaktan, no? Pero ngayon, there's that possibility na merong masaktan o kaya mamatay, no? So ibang usapin na 'yon. Yung simpleng paghatak ba, Prof? Yung simpleng paghatak, yung law enforcement action diyan sa mga 'yan, pwede nating gawin at 'yun ang binabanggit mo. Pwede sana, pero papansinin natin, nandun siya sa loob ng lagoon, ng Scarborough na napakababaw. Oo. Yung mga barko nating malalaki, yung assets natin na malaki, hindi tayo pwedeng pumasok doon. Oo. Maano lang sila, masasadsad lang sila, no? Which might create a more difficult situation man para sa atin naman, hindi sa kanila. Kasi biglang meron tayong sadsad na barko pero mas marami sila ngayong papaligid at magiging situation yan katulad nung sa BRP Sierra Madre, no? Baka mamaya magwala na naman sila, no?
palabas na naman nila yung mga Coast Guard nilang walang disiplina, talagang yung potential na magkaroon ng escalation at lumala ang gulo ay malaki, no? Dahil nga sa kanila. So kaya hindi rin ganun kadali yung basta lang hilahin yung mga yon. Sa mga paliwanag po ng Armed Forces of the Philippines, tungkol doon sa mga issue naman ng balikatan, sir, tsaka yung mga, ano yung ginagawa nila, Edniel, yung sa maritime cooperative activities. Oo. Sa tingin nyo ba, Prof, hindi na, bagamat ang sabi nga ng ating pamahalaan na hindi naman para i-threaten sila, pero wala po bang impact ito para doon sa China, doon sa mga ginagawa nila ngayon? Wa-effect, ganun? Meron din pong impact yan dahil nakikita nila na, kasi una, no, yung overall, anong objective nila? Yung control ng buong South China Sea kasama na yung West Philippine Sea at yung access na makalusot sila hanggang sa Pacific Ocean, no? Kumbaga ang Pilipinas ang gatekeeper dyan At nakikita niya na mukhang dumadami mga kaalyado ng Pilipinas. Yung mga maari niyang makaaway, dumadami at pumupwesto, nakikisanib sa Pilipinas. Ayaw naman din niya yon dahil in the end, alam niya na hindi niya kakayanin yon kahit pa napakalakas niya, yung kanyang geographic position, ang problema niya, mahina, no? Talagang madali siyang isukol, kumbaga, doon sa kanilang southern coastline. Kaya ayaw niya na ang Pilipinas nagkakaroon ng mas maraming kaibigan at mas maraming kaalyado, no? Ang problema niya, dahil sa mga ginagawa niya, nakikita nga ng mga ibang bansa na, mukhang kailangan samahan natin ng Pilipinas dahil hindi lang naman Pilipinas yung nadidisadvantage dyan, pati sila rin, no? Dahil alam nilang pag nasakal ng China ang South China Sea at nakontrol niya ito, at kahit ang Pilipinas ay nakontrol niya, mas delikado ngayon yung maritime trade ng mga ibang bansa na yon na nagdadaan din dito. No? Kaya nga it's in the common interest of the Philippines as well as the rest of the world na hindi makuha ng China ang absolute control nitong South China Sea at West Philippine Sea. Binanggit mo na rin yan, Prof. On that note, last na lang siguro sa amin, sa level ng Presidente ng Republika at mga opisyales, gaano dapat kaimportante na matutukan at ma-resolve agad ito. Lalo pat by 2028, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon. Baka mabago na naman yung foreign policy direction natin. Nasa inyo Prof, ang linya para magpaliwanag. Well, kailangan po unang manatili na mapayapa at accessible, no? Pwedeng daanan at magamit ang West Philippine Sea at South China Sea. Hindi pwede itong maging parang lake, no? Parang lawa ng China. Hindi ito pwede maging teritoryo ng China, no? Dahil kung ganoon, ibig sabihin pinayagan natin ang kanyang expansion. Nakita naman natin na oras na pinayagan mo silang lumaki ng konti, lalong lalaki pa yung gugustuhin nila, no? Na palakihin pa lalo, no? Lately, ang nakita natin pati mismo sa Pacific Ocean, nakikialam na siya, no? Nung nag-anunsyo ang Pilipinas at Japan na magni-negotiate sila tungkol sa kanilang EEZ boundary nasa Pacific Ocean, napakalayo na niyan. Wala diyan ang South China Sea. Abay, nakikialam pa siya, no? At pinipilit niyang dapat daw siya ay may say, no? So nakikita natin na lumalaki yung kanyang area na gustong i-control, no? So hindi maaaring mangyari 'yon, no? At kaya dapat dito pa lang sa West Philippine Sea at sa Scarborough tumigil na sila. Kailangan makita nila, no, na hindi talaga papayag ang Pilipinas at lahat ng ibang bansa na lalo pa silang lumaki, no? Ganun po kahalaga 'yon, hindi lang para sa Pilipinas kundi para sa ibang bansa din. Kaya kung sa highest executive level, kailangan talagang very, very serious na ang consideration nito nung sa Scarborough, no? Napakahalaga na hindi yan maging artificial island ng China, hindi lang dahil sa ngayon, kundi para sa future din, no? Para sa kinabukasan din, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Ganun kaseryoso yan. Kaya nga dapat all options should be on the table, no? Kahit na yung pinaka difficult and critical options, perhaps even dangerous options, dapat pag-isipan din at pagdesisyonan na. Alright. Maraming salamat sa mga paliwanag. Even yung mga may hirap na desisyon dapat i-consider na. Professor J. Batong Bakal, thank you sa inyong oras. Maraming salamat. Welcome po. Welcome po at magandang umaga po ulit sa lahat. Maritime Law Expert at UP Professor, si Sir J. Batong Bakal. 6 minutes bago mag-alas 8.
Che sono su Gabi. Hanggang executive leadership, executive level. O sige, diretso na natin, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ganon kahalaga na hanggang sa antas na yon ng pamuno ay kayang gumawa ng mga hard decisions kaugnay dyan sa territorial dispute. Na kapansin-pansing kasabay ng ng mga chismis natin sa politika at saka issue ng destabilisasyon sa pamahalaan. Nabisi ang Busy ating tayo. tutok eh. Nakatutok tayo sa loob eh. Na-miss na naman natin itong labas. Kaya siguro sabi ni Senator Ping Lacson hindi na siya, hindi na rin ako magulat kung totoo man yung sinasabi ni Senator Ping na may growing frustration hanggang sa level ng mga batalyon o regional units. Ang binamagit na salik ni Senator Ping sa kanyang statement, ang binanggit niya ay both internal at external factors daw yung dahilan ng frustration ng mga sundalo. Pero may salita na dyan ng Philippine Army. Sabi nila hindi totoo eh. Yes. At saka nauna na rin, di ba, sa statement ni AFP Chief nung natin nakapanayam ng Lunes ng gabi, sabi ni General Browner, kausap niya yung mga commander. At ang report sa kanya ay wala naman daw pagbaliktad sa pamahalaan. In fact, may mga nag-text daw sa kanya kay General Omet at pinapabulaanan niya na babaliktad ng AFP sa pamahalaan. Pero medyo overstretch na masyado yun yung usapin ng pagbaliktad. Ang AFP natin, naniniwala tayo na pagod na yung mga yan sa mga ganyang klase ng mga theatrics. Pero siguro kung mayroon mang frustration, doon siguro sa sa inis ba na dapat alam na natin kung anong tinututukan natin Di ba? Tsaka dapat alam na natin na yung mga distraction sa loob, distraction nga lang yan. Kung totoo siya. May mas mahahalaga pang mga issue na dapat na natututukan at hindi na miss out. Ayon si Jerabat, Anthony Taberna, kami pa rin ang inyong nakasama. Ako po, Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Susunod na sila kay Deo Macalma at si Sir L sa programang Damdaming Bayan. Alas 8:02 ng umaga.